Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi ng Monday mga Lodi. Grabe, mainit mga news natin ngayon. Mga Lods, no? So grabe to mga idol, no? Pero una sa lahat mga Lods, lumabas na ba kayo ng bahay? Chinik nyo na ba kung anong meron sa labas, sa langit? Mga Lods, no? So full moon mga idol, no? So alam nyo naman minsan, no, merong mga ang full moon nagpapaangat sa market mga lodi, naniniwala ba kayo doon? Pag full moon merong ano yan, merong senyalis yan mga lodi sa market natin. Okay? So ayan bago ang lahat mga lodi, sana i-like niyo yung video natin, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe niyo yung channel natin. So okay, start na tayo. No, so full moon mga lodi. Okay, ano tayo mga lods, no? Here's proof that moons matter. Sabi dito mga idol, no? To XRP 99% of the time. Tomorrow is the next full moon, by the way. Sabi niya, new moon bearish pero full moon is bullish mga idol, no? February 1 to. So ngayon February 2, so ngayon yung full moon mga lods. Every full moon, ito yung white mga lods, no. Every full moon medyo nagkakaroon ng uptrend mga idol, no. Ayan. Ayan. So ngayon full moon, dito tayo magkakaroon ng full moon. Okay? Kaya ba yung market natin ganun ang itsura ngayon? Ayan, kita nyo, nag-i-start na siya. Nag-i-start na siyang makarecover mga idol. Imagine bumaba siya ng 1.5, tapos bumalik siya ng 1.52, and then ngayon naka-recover na siya. Nasa 1.62 na siya. 'Di ba? Bitcoin from 74.5. Alam mo 74.5 ba? Ayan, 74.6. 74.6, 74.5 ngayon. 77.8, no? Kumbaga, ano to, pa-recover na ba to dahil full moon? So, ibig sabihin ba, totoo yun? Mga loads, no, na merong tawag dito, connection ng buwan sa atin, mga idol, no? Grabe. Grabe to, mga loads. Dahuli na tayo dito. Hindi, kumbaga, kung magtutuloy-tuloy ito, naku, baka maiwan tayo, mga loads, Pero, naniniwala ba kayo doon, ini-expect nyo pa na medyo magdadrop pa siya ng konti muna, no? Kasi ako mga idol, tinignan ko lang yung one day natin. Okay, one day. Sa one day na sa one day chart natin, makita natin yung October 10, hindi niya pa nabalikan 'yon, mga lods, no? Kaya iniisip ko, sabi ko saglit na lang to, onti na lang, napaka-onti na lang. Mga lods kanina nung nasa 1.5. Oh. Grabe, 20%. Plus pwede nyo nang babain yan, mga idol, no? Tapos mag-under 60,000 yung Bitcoin pag nangyari to. And then dun, pwede kong isasabihin o isipin na pwede na tayong pagpa-recover, no? So magandang maghanap ng position doon. So ngayon, medyo wala pa ngayon, mga lodi. Hindi kasi ako mapag-scalp ngayon, mga lods. Medyo busy ako Kaya nag-aabang lang ako ng magandang position. Pero kung sa scalping ako kanina, dapat may mga position na ako dito. No, kaya lang wala, medyo umaalis kasi ako ngayon, hindi ko mabantayan. Kaya ako magti-trade man ako, magpo-position man ako, gusto ko yung medyo malalim na para pwede kong iwan, 'di ba? Okay? So news na tayo ngayon, mga lodi, no? Eto mga lods, kinongrats pala ni Elon Musk. Si Plotus, kilala niyo ba si Plotus, mga lodi? Si Melania yan. Ang POTUS, si Trump, no? Pag sinabing POTUS, si Trump 'yon. Pag PLOTUS, si First Lady, mga idol, no? Kasi box office yung Melania. Yung documentary niya na Melania, heading for surprise, $8 million opening in North America. So maraming nanood, mga idol. Tinanong si Grok, is this accurate? Tingnan natin. Based on a report from Deadline and Box Office Mojo, yes, the documentary Melania is tracking for an 8 million plus opening weekend, the strongest for a documentary in a decade. Grabe yun mga lods. Kaya alam, wala dyan yung mga wala dyan yung mga ibang document na dapat madokumentary. Wala dyan, no? O, di ba?
Si Stephen King, yan na, legit ba to? Ayan oh. Oh my God, no? Marami nang trash talk sa kanya. Mga idol, no? Grabe. So, ayan, congrats lang naman ni Elon, mga idol, no? At bukod dyan, ito, mainit din to, mga lodi. Ito, pinost to ni Nicki Minaj. Natandaan nyo, mga idol, na binigyan ni Trump ng Trump Gold Card si Nicki Minaj, mga lodi, di ba? So, ngayon, nag-post siya. Your favorite artist has been practicing rituals in a satanic cult where they take babies from other countries and mutilate and kill them as a form of blood sacrifice to their God. You see, when your master is Satan, you must constantly shed blood. However, the jig is up. O, ayan mga idol Pinaparinggan niya na yung mga tingnan nga natin kung totoo. Tanga mami, hindi totoo. Hindi ko na-expose sa exact. Yan na. Legit. No? So, pinaparinggan niya na yung mga, usually, syempre dahil nagsalita siya ng ganito, ibig sabihin, naniniwala siya na hindi kasali si Trump dyan, mga lods. No? Pinaparinggan niya siguro yung mga kalaban ni Trump dito. O yung mga nakalista sa JE Files. Grabe, ibig sabihin, totoo pala talaga yun, mga idol. At kung totoo man yun, nako grabe, nakakaano yun, nakapanlumo yun, mga idol. No? Imagine, ginagawa nila yun sa mga bata, mga lods. Kaya nyo bang makita yung, kaya nyo bang ako, hindi ko kaya yung mga ganun, mga lods. Malo ako sa mga bata Grabe yun, mga lods. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo yung Sons of Freedom. Ito. Si Jim Caviezel. Kilala nyo, napanood nyo na ba yung yung ito, wala pa lang daw yun. Ayan, si Jim Caviezel, siya yung gumanap na Kristo sa Passion of the Christ. Alam nyo ba yon? Ayan, istorya to ng isang pulis na talagang hinanap niya yung mga inismagel na bata, mga idol. Alam nyo ba na 2018 o 2016 ba o 18 dapat napalabas na to, yung palabas na to. Kaya lang maraming mga matataas na tao, celebrity, mayayamang tao yung tumutol para ipalabas tong movie na to, yung Sons of Freedom, dahil nga parang siguro malalaman yung nila, kalokohan nila. Ang ganda nito, mga idol. Yung human traffic na mga bata. At itong makulit dyan, mga idol. True story to, mga idol. True story yan, The Sons of Freedom. Sons of Freedom lang pala. No, ayan, grabe. Pero napalabas na siya 2023 o 2024. Mga ganun. No, ibig sabihin na talagang pinigilan nilang ipalabas yan, mga idol. Pero ngayon napalabas na. Lalo na ngayong magnako. Yung mga lumalabas na issue ngayon, dapat may mapanagot dyan, parang sa flood control sa Pilipinas. Di ba? Ito. Big week ahead tayo, mga idol. Monday, ngayon, IMS Manufacturing PMI. Tuesday, bukas, Jolts job openings. Wednesday, Alphabet Google earnings, something like that. Thursday, jobless claim, Amazon earnings, February, Friday, January jobs report. No, it's all about jobs data plus earning this week. Rates, stocks, and crypto will reacting in real time. No, kasi ito yan, mga idol. Sa calendar natin, mamayang 11 PM meron, bukas ng 11 PM meron, Wednesday ng 9:30 PM hanggang 11 PM meron, Thursday 9:30 and Friday 9:30 to 11 PM. So medyo malupit ang week natin ngayon, mga idol, no? Medyo magalaw tayo ngayong week. Nako, sarap mag-trade. Huwag kayo mag-trade pala. No, wag na kayo mag-trade ng futures, magbodega na lang kayo. Ako na lang, yung mga merong willing to lose. Pero dapat walang willing to lose, no? Kasi pera mo yun, dapat walang willing to lose. Sino ba naman may willing to lose na pera, di ba? Kaya ka nga nagagano kasi gusto mo manalo. Di ba? Pero syempre, ayan yan. So medyo magiging malikot ngayon. Tandaan nyo tong week na to, simula ngayon hanggang Friday, hanggang medyo magiging volatile yung market natin. Okay? Tapos eto, mga idol, nako, si Senator Elizabeth Warren. Si Senator Warren demands probe
into Trump UAE crypto deal, calls it obvious corruption. Okay, so sinisita na ni Elizabeth Warren yung World Liberty Fi. Senator Elizabeth Warren is calling for a congressional probe into the 187 million World Liberty Fi deal between the Trump family and the UAE royal family. No, kasi meron silang nabalita na rin natin 'to, di ba? Alleging it coincided with US approval of advanced AI chip exports to UAE. Oh, nako. Mapipigilan kaya sila ni Senator? Nako, mukhang hindi. This could bring heavy regulatory pressure. Shades crypto, no one takes her seriously daw, mga yun. Senator Warren calling out the Trump UAE WLFI deal as a obvious corruption puts crypto under the political microscope. 187 million deals like this show how intertwined crypto politics and regulation can get past. Nako, mga idol, mas maganda nga tanungin kaya natin, no? Ay, hindi, mamaya na lang. Tingnan, wala pa kasing update dun sa ating Clarity Act mga lods Ayun yung hinihintay ko ngayon sana. Kala ko meron tayong news doon. Wala pa ngayon, mga lods, no? At yung meeting na ginanap nila, siguro ngayong gabi yun, mga idol, yung lahat ng mga leaders ng crypto, ng banks, di ba, magmi-meeting sila nila Trump. So, hintayin din natin yung news na yun, mga idol. Update tayo ron. Breaking at 1 a.m., President Trump ended Trevor Noah's career and threatens to sue him. Kaya niyo si Trevor Noah? Si Trevor Noah, isa tong comedian to Mga idol, stand-up comedian to. Ibig sabihin, kahit pala siya kay Trump. Naku, pinapanood ko pa naman to. Ayan si Trevor Noah, mga idol. Maganda rin yung mga stand-up niyan. Magaling din to Ayan, mga idol. Stand-up comedy ang trabaho niyan. Pero nag-host din siya. No? Sabi dito, it looks like I'll be sending my lawyers to sue this poor, pathetic, talentless dope. Open MC. This is exactly what I vote for, sabi dito. So, nako, marami. Kasi si Trevor Noah ata, hindi ko alam kung American citizen na siya ng matagal o bago pa lang. I don't know mga lods The Grammy Awards are the worst, sabi niya. Virtually unwatchable. CBS is lucky not to have this garbage litter their airwaves any longer. The host Trevor Noah, whoever he may be, is almost as bad as Jimmy Kimmel. At the low ratings Academy Awards, Noah said incorrectly about me that Donald Trump and Bill Clinton spent time on Epstein Island. Wrong! Nako, patay tayo dito. Ano to? Ano bang kaso nito? Cyber libel? I can't speak for Bill, but I have never been to JE Island nor anywhere close, and until tonight, false and defamatory statement have never been accused of being there, nor not even by the fake news media. Noah, a total loser, better get his facts straight and get them straight fast. It looks like I'll be sending my lawyers to sue this poor, pathetic, talentless dope of an MC. And suing him for plenty of money, no? As little George Islopadopoulos and others, how that all work out. Also ask CBS, get ready Noah, I'm going to have some fun with you. Patay tayo dyan, mga idol. Eto, hindi ako sang-ayon dito mga lodi sa ginagawa ni Trump. No? Kasi yung mga stand-up comedian dapat malaya sila. Kasi first of all, joke lang yung lahat, mga idol. Hindi yung totoo. 'Di ba? Parang ano yun? Ano ba yung ano? Parang yung alam niyo yung kaso ni yung kay John Vic Rimulya, yung sa Flip Top, which is fake news yun na dahil yung kay EJ Power, nabanggit niya doon bigla siyang kakasuhan ni tawag dito? Ni John Vic. 'Di ba nabalita natin 'yon? Which is hindi yun walang bearing yun, mga lods. Kumbaga, medyo malabo yun 'Di ba kasi flip top yun, no? Kahit na hindi joke yun, flip top yun, labanan sila doon. Merong mga yun. Merong mga words na pwedeng talagang hindi mananalo si John Vic doon, mga idol. Halimbawa lang demanda niya si EJ Power.
Sa tingin ko. Ngayon, ito parang ganun din nyo to. Kasi mga idol, si Trevor Noah is comedian. Ako ayoko nung for me, dapat yung mga comedian malalaya yan, mga idol. Ayoko nung parang sinasakal sila, pinagbabawalan sila ng mga words na mga dapat sabihin. Kasi unang-una, lahat yun is joke lang. Di ba? Hindi yun totoo, huwag yung seryosohin. Mukhang maraming magre-react dito mga idol. Abangan ko yung mga reaction ng mga idol kong comedian sa ginawa nito ni Trump. Nako, mukhang maasar si Trump dito. Ako, nakapagtaka lang mga lods, no? Siguro dahil sa JE. Kasi sa JE na joke o yung nagpunta dun sa island. Siguro ayun yung nag-trigger kay Trump. Kasi parang siguro sa tingin niya hindi biro yun. Kasi may mga lumabas na files ngayon eh. Siguro ayun yung sa tingin niya na hindi yung joke. Pero si Trump, alam ko sports to eh. Mga lods, kasi merong roast eh. 'Di ba yung ni-roast si Trump, 'di ba? Alam niyo ba 'yon, mga idol? Ayan, no? Lahat ng mga komedyante ni-roast si Trump, mga lods, no? Ayan, no? Kumbaga, talagang babasagin siya diyan, pati yung mga anak niya, minsan sinasama pa si Melania, lahat diyan. Yung buhok niya, tinatrash talk diyan, basta lahat. Kumbaga, game siya diyan. Pumayag siya na i-roast siya. Pero dito, mga lodi, medyo nagtaka ako ba't parang naging sensitive siya. Siguro nga dahil dun sa island na yun. Kasi siguro ayaw niya talagang mapasama ron dahil nga alam niya na masama yung mga ginagawa ng mga tao doon. Kaya siguro hindi siya natuwa sa sinabi ni Trevor Noah, mga lodi, no? Siguro ito yun. Saka ako napapahinga na, ito siguro yun eh. Yung binasag si Trump ni Trevor Noah. Ito pati pa pala si Nicki Minaj, oh. Trevor Noah roast Nicki Minaj is still at the White House with Trump. So, ayan, ako. Mamaya ako na to papainggan, mga idol, no? Hindi ko napainggan to kanina. Ngayon ko lang kasi nabasa tong Ito, ay saan yun? Ito. Ngayon ko lang napagtanto, no? Na si Trevor Noah pala yung didemanda niya, no? Pero, mali, I don't know, Ayun nga yung opinion ko doon. Siguro, hindi ako sang-ayon kasi mga joke lang yun eh. Pero nagtaka lang ako na si Trump, parang naging sensitibo siya sa part na yun. Although, na-roast na siya. Hindi ko alam kung ano yung reason. Siguro nga dahil ayaw niya makonekta doon. Parang yun, parang signal sa mga comedian. I-roast nyo na ako ng kahit ano sa buhok ko, sa dawi ko magsalita. Ang daming gumagaya sa akin magsalita. Pero wag nyo akong isasama dun kay JE, no, na wag niyo akong i-connect doon. Parang ganun siguro yung gustong sabihin dito ni Daddy Trump, no, para hindi na siya gayahin ng iba pang mga comedian. Kasi once na pinayagan niya to, hindi siya nag-react dito, malamang gagayahin na siya ng ibang mga komedyante. 'Di ba? So ngayon parang binalaan niya na 'yon. Parang ganun, mga idol, no. Pero aabangan ko pa rin yung mga reaction ng mga comedian dito. Alam niyo, mga lodi, mahilig ako makinig o manood ng mga stand-up comedy kasi frustrated stand-up comedian ako eh. Dati gusto ko yun, nagsusulat pa nga ako ng mga joke eh. Kaya lang hindi ko na nagawa. So, mahilig ako manood niyan at marami akong idol. At isa ako sa kanila na bad trip ako kapag parang hinaharangan yung laya nila mag-joke o magsalita. Ayoko ng ganun, mga lods. Okay? So, titignan natin yung update dyan, mga idol. Tapos eto na, nako. Eto, mga idol, kilala niyo naman siguro si Dan Peña. Lagi niyang sinasabi to, no? Nakilala niya kung sino yung gumawa ng Bitcoin. Pag nalaman niyo, magiging zero yung Bitcoin. At medyo lumabas lang to dahil nga dito sa my files na I've spoken to some of the founders of Bitcoin. No, ayan, di ba? So, pakinggan natin yung sinabi ni Dan Peña, no, nung mga panahon na yon. You know who's behind Bitcoin? Putin. Oh, ayun. So, naniniwala ba kayo na nakausap ng sino man o ni JE, no? Si Putin. It's a Ruski conspiracy to fuck up the American economy and the world. It's a long-range plan he started 7-8 years ago. He's going to see the demise of the Western financial world while he's still the head of Russia.
He's going to live. He's going to be there long enough. And he's already hacked into the brains of all the morons. You, YouTubers. Oh, naniniwala ba kayo na naniniwala ba kayo sa kanya? Meron ba talagang kakayahan si Vladimir, no, para gawin yung Bitcoin? O kailangan niya ng mga matatalinong minds sa technology tulad nila? Lahat ng nila, no? Ano sa tingin niyo mga idol? Ayun yung sinabi niya diyan eh. Okay. So ito, breaking. Ito pa, isa pa to, no? Yung 4chan, no? This 4chan whale called every market move since 2019. So nahuhulaan niya, no? Simula ng 2019. Win rate market, ayan, 98% yung win rate niya, mga lodi, kasi hindi ko na lang basahin to kung ano man yan. In March, April, BTC hit 66,000. Ito daw yung bottom. Get ready. O, yan. Kumbaga parang sinabi dito na March or April. Malapit na yun, mga lodi. February na eh. March, April. Aabot daw, no? Ayan, no? 2026, oh. January, 81K. Oh, pwede. Kasi sa January tayo nakarambuan. Meron tayong 81, di ba? March, aabot siya ng 66.1. Oh, tanong natin kung totoo to. Walang sumagot. Di sumagot si Grok. Oh. Pero kilala to si 4chan. Mga lods, no, kahit sinong OG tanongin nyo, kilala siya. No, na talagang medyo lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. Okay? So, pero nung September 19, 2019, umabot ba ng 10K? Hindi ko alam, 2021 na ako pumasok eh. Check nga natin, mga idol. 2021. One month. Tingnan lang natin mga idol 2021. 19K dito banda. Pwede. Ay, anong date yan? Anong buwan yan? September. September. O, dito banda. Wala 41 eh. Ay, 2021 pala to. Bobo, 19. Hindi naabot yung 19. Ito, September 19. Oo nga. Magkano? Magkano sabi niya? Ay, sorry. 10K. September. Oh. Oo nga, 10K oh. Oh, kasi nasa 9K dito eh. Oh. Tama ba yun, mga lodi? Oh, so, ang hula niya, mga idol March, 66,000. Mga idol, si Bitcoin. Okay? Patay tayo dyan. Ito na yung bottom, pagka ganun, March. Di ibig sabihin ang recover natin, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nako, meron tayong malupit na months. Maraming months para makarecover at mag-bull market ngayong 2026. Ayun yung sinabi niya rito no? I-check niyo yan mga idol. No? So, alam niyo naman yung news natin kanina, sabi ni BlackRock, di ba? Kailangan namin gawing 60,000 yung para matalo yung MicroStrategy. Magpilitan sila magbenta at kami bumili. Kami sumalok. Sabi nga dito ni Michael Saylor, mga idol. Michael Saylor, sabi niya rito, a lot of people don't really think they're like, oh my God, MicroStrategy is going to get liquidated. Sabi ni Michael Saylor, well, dude, no. Sabi niya, Bitcoin could go to $1. We're not getting liquidated. We're just gonna buy all the Bitcoin. Kaya nga sa tingin ko, hindi magtatagumpay yung BlackRock sa plano nila na i-force yung MicroStrategy na i-sell yung kanilang asset
at sila yung sasalok, naku, mukhang malabo yun. Kasi, nung mga panahon na hindi pa naniniwala si Larry Pink sa Bitcoin, avid na to. Ito na yung puon. Ito na yung puon ng Bitcoin eh. Tapos gugulangan mo ako, parang ganun. Hindi ako papayag nun, boy. Baby ka pa, boy. Pagdating sa Bitcoin, boy. Gagaling siya ni Michael Saylor. Oo, mayaman kayong company nyo, yung BlackRock, pero hindi nyo ako kaya. Ganun niya sabihin niya dyan, mga lods. No? Ito. In a 2010 email, nako, ito patay tayo dito. Ito, hindi, maganda to mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi mismong si JE, no? Tsaka yung mga kasama niya, talagang hindi nila kinaya si Michael Saylor eh. Tingnan niya. In a 2010 email, JE, publicist Peggy Siegel claimed that they had no interest in taking MicroStrategy CEO Michael Saylor's money. Diba? Wala silang balak na kunin yung pera ni Michael Saylor. He's so creepy, sabi rito mga lodi. No? He's so creepy, I don't even know if I can take his money. I don't even know how to blackmail him. He has no personality and doesn't understand social behavior. I guess that's probably cancels him out. Diba? Hindi nga nila kaya, hindi nila maintindihan eh. Ang weird daw, so creepy. So creepy daw ni Michael Saylor, mga idol. Di safe na. Safe na 'yan, mga lods, for me, no? Safe na. Safe na 'yan. Kayo ba? Sa tingin nyo? Mga lodi, ayan ha. Tas ito. Big, second largest stock exchange in the world, Nasdaq, announced they remove all limits on Bitcoin ETF, no? So wala nang limit, mga idol. 'Di ba? So itong mga good news to for me para sa Bitcoin, no? Yung sinabi dito ni Michael Saylor, although alam ko matagal na to. Itong nasa files, no, na naging creepy siya dahil doon na siya, inilayuan na siya. Layuan na natin 'yan. Bahala na siya sa Bitcoin niya. Ganun, no. Tapos wala nang limit, 'di ba? Ang lupit, mga idol. Punta tayo dito. Remember, Joel Katz said, si David Schwartz, if that happens to make a bunch of cryptocurrency people rich, I don't think they're going to see that too much in a minus o in a minus. So, hindi ko naintindihan to. Sabi ko, ipaliwanag niya sa akin ng Tagalog. Ang post na ito mula kay Subjective ay nagre-react sa isang biro satirical na tweet mula kay Luke Judge, isang empleyado ng Ripple. Sinabi ni LJ, si Luke Judge pala. Ayan. Sinabi ni Luke Judge sa kanyang post na breaking. Ayan partner success. Lead LJ calls for XRP to become global reserve currency. Meaning, parang nagdeklara siya na dapat maging pangunahing reserve currency na ng mundo ang XRP. Parang katulad ng papel ng US dollars ngayon. Bilang tugon doon, binanggit ni Subjective ang isang sinabi dati ni David Schwartz, yung CTO ng Ripple, kilala bilang Joel Katz, sa isang lumang interview mula mga 2023 o mas maaga pa. Sinabi ni David Schwartz, if that happens to make a bunch of cryptocurrency people rich, I don't think they're going to see that too much in a minus. Sa madaling salita, kung sakaling maging global bridge asset o malaking bahagi ng International Payments Reserve, ang XRP halimbawa ginagamit para mabilis at mura ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa, at dahil doon ay yumaman ang maraming mga may-ari ng XRP, hindi naman daw masamang bagay yon para sa mga tao, lalo na sa mga kritiko. Ayun, may ibig sabihin nun. Para sa kanya, kung may utility talaga ang XRP sa totoong mundo, efficient cross-border payments, okay lang kahit yumaman ng mga crypto people dahil dito. Hindi yun minus points. Bonus nga yun. Yun sinabi niya. Sa video clip na nalakip sa post, malamang pinapakita rin ng partner ng parting yon ng panayam kay David Schwartz kung saan pinag-uusapan ng potensyal ng XRP na makagambala sa traditional na sistema ng pananalapi o yung disrupt traditional finance. Bakit may ganitong usapan ngayon? Kamakailan,
may balita na hinihimok ni Chinese President Xi Jinping na maging mas dominanteng global reserve currency ang yuan o Chinese currency. Bilang biro kontra tugon ng XRP community, sinabi ng Ripple employee na bakit hindi XRP na lang. Neutral ito, hindi kontrolado ng isang bansa, mabilis at mura pa sa global transaksyon. Kaya ang buong thread post ay nagpapakita ng optimismo na ang XRP Army, mga taga-support ng XRP na balang araw dahil sa regulatory clarity, partnership at utility nito, pwedeng talagang maging malaking bridge ang malaking bridge asset ang XRP sa mundo ng pera o kaya at okay lang kahit yumaman ang mga holders nito. O ayan mga idol, no? Pahig ka ba, yaman ka? Yun bang ayaw nun? Di ba? O ito. Speaking, indirectly advise against selling XRP. O parang sinabi niya rito, keep in mind that none of my posts are intended as financial advice. Not that anyone would want to take financial advice from someone who sold 40,000 Ethereum. 40,000 Ethereum at $1.5 and 100 BTC at $750. Na kumbaga sabi niya, yung mga post ko, hindi yun na financial advice. No? Kumbaga wag kayong tumanggap ng advice sa katulad ko na nagbenta ng 40,000 Ethereum sa halagang $1 at 100 Bitcoin sa halagang $750. Oh, ayan, no? Siguro kinailangan niya ganyan. No, alam ko yung ginawa niya diyan, yung gumawa siya ng ng solar. May istorya doon eh. Nangungupahan pa siya noon. So binenta niya yung Bitcoin niya at yung Ethereum niya para gumawa ng solar sa isang paupahan na inuupahan niya na hindi pa sa kanya, kumbaga. Parang gano'n, no? So, ayun yung sinabi niya dyan, mga lods. Ngayon, parang sinabi dito ng mga, alam niyo naman yung mga Riddler, mga Lodi, mga nagdi-decode ng mga post ni David Schwartz, parang sinabi niya daw na it's either 750 magiging presyo ng XRP. O, 100. O, ayan. Siyempre, alam niyo naman yung mga yan eh. Talagang malaki yung nila, yung hope nila mga lods, no? Tayo okay lang tayo mga lodi. Actually, sabi ko nga, yung XRP ko hindi na para sa akin eh, para na lang sa mga anak ko yun eh, mga lods, no? So for long term na talaga ako diyan, mga lodi, no? So tsaka konti na lang yun, kaya talagang dadagdagan natin. Kaya nga sa mga ganitong tawag dito, price eh, nako, parang binibigyan na tayo ng chance eh, mga idol. Nako, mangat na oh. Full moon effect. Full moon effect. Balik na tayo ng 1.6 mga idol. Full moon effect ba yan? Mga lodi? No, last news natin. XRP Army, I've been saying this for years and it's all coming into focus now. Regulatory clarity is coming for XRP and it's already here. Ripple's entire infrastructure is protected under US law, patents, tech stack, partnership, or lockdown. Good luck to any institution trying to copy or replace it. They can't. They never could. Totoo yan mga idol. Alam nyo ba na may nagkwento, no? Na matagal ko na kasing news yun. Nawawala na yun. At pala yung mga ganong video na importante pagdating sa Ripple, dina-download ko eh. Meron kasi nagsabi nun mga lods eh, na kinasuhan nila yung ng SEC yung Ripple para gayahin yung technology ng Ripple. Pero natapos na lahat yung kaso, hindi pa rin nila kayang gagayahin, mga lods. Kaya wala silang magagawa kundi talagang i-adapt, no? XRP isn't just another coin, it is the only real solution to the decades-long crisis in global finance. Bitcoin was experiment, XRP is the result. Nako, may inis na naman yung mga maxi niya pag narinig nila yan. 4 years, powerful institutions have done everything to suppress it because its utility is an existential threat to their control. Tama yun, yung sinasabi natin, di ba? Kaya sila pinipigilan kasi mawawala yung control nila. Eh, ang XRP is freedom, di ba? But suppression only lasts so long. Clarity is here. Truth is here. Truly, the economist prophecy was right. From ashes, the phoenix will rise. XRP, you have stayed in the ashes for too long.
And time will vindicate every single one of us who held, believed, and stayed. We were never wrong. We were just early. Oh, panis. Dream, believe, survive. Starstruck. Okay. So, ayan, lupit ng news natin. Ha? Nabuhayan ba kayo ron, mga Lodi? Ako, nag-aabang-abang lang ako ngayon, mga Lods. No? Tamang timing. Tamang timing lang tayo ngayon, mga idol. At syempre, pati na natin. Wait ako, unti mag 50k ang big. Grabe naman, unti ba yung 50k, idol? Grabe, si Mambito. Si Clear J, Code Conejos. Sa pool talaga lahat, araw-araw na lang wipeout. Si Carlo Bautista, shoutout sa iyo, idol. Si Gestoni. Boss Jeb, paturo nga paano mag-transfer ng XRP from BitGet to Ledger Nano. Kailangan pa kasi ng tag, di mapindot withdraw. Kapag di ko nalagyan ng tag sa Binance kasi di na kailangan ng tag. Pag withdraw, papunta sa cold wallet, Nano X ko. Paano ba yun? Ay di gawin mo, kasi ang ginawa ko kasi idol, ganun nga rin yung naging problema ko nun. So ang ginawa ko, nagpunta ako dun sa hindi na kailangan ng tag. Kaya gumawa ako ng account ng KuCoin. Ngayon, kung meron ka naman account sa Binance, kaya mo ma-access yung Binance mo na kung nasa ibang bansa ka, hindi ko alam kung nasan ka. No, kung hindi ban yung Binance dyan, eh di from BitGet, dali mo sa Binance, then Binance to Ledger mo, kung ano man yung Ledger mo. Ganun. Kasi yung ginawa ko dito sa Pilipinas, ang ginawa ko, from BitGet to KuCoins to Trezor. Ganun yung ginawa ko. Kailangan ng tag eh. Sabi nila, yung iba kasi ginagawa, kahit anong number lang. Naku, ayoko nun, mga idol. Baka mawala yung ano ko nun. Yung iba daw, gumagana kahit anong number eh. Sabi ko, ayoko manghula. So, ang ginawa ko, from BitGet to KuCoin to Trezor yung ginawa ko. So, ganoon din sa'yo. Kung okay naman sa'yo sa Binance, from BitGet, dalhin mo sa Binance, then Binance to kung ano mo, ganun. Basta double check, triple check, purple check mo yung ano mo. Yung mga address mo para di mawala. Baby Vlog Learnings, shoutout sa'yo. Malaki possibility mas mababa pa sa 60k pero di ngayon, maybe second quarter. Sabi ni Juby, taladtad. Ayan, Salad Channel, shoutout sa'yo. March, April going to 20 to 100 na load, sabi ni Idol. Sana nga. Phil Habis, always yan. Good PM, boss. Shoutout sale na XRP kaso medyo wala pang bodega. Oo nga din eh. Ibaba mo sa February 28 para makabay ng matindi ako. Buy mode, don't panic, long term diamond hands. Baka ibang control jeb. O ayan, sabi ni Idol. Si Kevin. Shoutout lagi dyan kay Kevin, syempre. Friend ko sa Facebook yan eh. Tomoya. Yung BlackRock na yan, tingin ko ang nag-cause ng market crash. 10:10 at hindi Binance. O, pwede rin. Ginagamit lang ng issue si ZZ para mapagtakpan yung tokmol na Larry Pink na yan. Sabi niya. Halata na mukha niya. Siya talaga manipulator eh. Sabi niya. Saka yung JP Morgan. O, yung JP Morgan na issue talaga yun, no? Na minamanipulate nila yung market. Banks kasi kalaban ng crypto. Kahit sa Digital Market Clarity Act, banks din ang kumukontra. Gusto nila kontrolin ng crypto at integrate crypto sa banking system nila. Tama din pala si Brian Armstrong sa point na to. Kaya nga. So, goods yan. Mga loads. Pwede nga, no? Pwede na yung mga banks talaga yung nagkocontrol. Bear months na, hinigi kay market 12 to 18 ang binigay. Butal daw, sabi ni Stock Stats. Sats pala. Logoman, Idol, sa weekly at daily chart pwedeng umabot hanggang 69k. At mag-bounce na. Pag tinagos, pwedeng abutin ng 53. Quick liquidity and let's see what happen. Let's see what happen, sabi ni Logoman. Lisa Yonson, ayan, always shoutout kay Idol. Si Jose, kaya pa yan. Pag nabasag ng 74 at 60k, yun ang mga support sa one day time frame, Boss Jeblo. O yan, galing ni Idol bumabasa ng chart. Waiting bumaba ulit ang Solana kahit 1k lang coins lang bibili ako. Marami ulit. Ayan, sabi ni Idol yan, just enough. O ayan. Sa tingin ko, Boss Jeb, yung mga ISO 222 coins ng XRP XLM Quant HBAR ang matitira
kung mawawala ang 90% of shitcoins. Ayan nga, yung mga compliant dyan, no? Pwede. Chico, ayan. Boss, si Reid Hoffman kasama ni Elon Musk gumawa ng PayPal. Partner niya yan before. Kaya nga parang ayun yung binabala niya eh, di ba? Para pumunta siya ron. Si Jeffrey, Papa siya eh. Sa Bible, Boss Jeb, si Baal, Diyos ng mga tao sa mga countries na nakapaligid sa Israel katulad ng Syria, Palestine, Tyre, Ammon, etc. Human sacrifice ang ritual ng mga worshippers ni Baal katulad ng pagsunog ng mga bata sa altar. Grabe, no? Ito yung Bible verse. Ganon kalala at nakakasuka ang kanilang ginagawa. Oh, grabe. Si Baal. Alam ko lang talaga demon. Diyos ng mga something. Masama. Ganun. Si Clavis, OP yata daw kasi si Idol kapag si Lay yung gamit niya. Alam nyo, bad trip talaga ako mga Idol. Hanggang ngayon nga hindi ako makamove on eh. Mga Lods eh. Alam nyo, parang naisip ko tuloy talagang pera-pera na lang talaga dyan sa laro na yan. Ayoko na maglaro eh. Kumbaga parang dinidepende nila sa mga sa bagay, hindi naman natin sila masisi. Kunyari, mas maraming gusto maglaro kay Bob, kay ganito. Pero kung ganun, dapat nilabas na nila si Mordak tsaka si Miguel kasi marami naghahanap nun. Si Lay Wulong kasi mga Idol, isa siya sa mga main character sa Tekken, mga Idol. Tekken 2 pa lang nandun na yan. Tekken 3, hindi siya nawala sa lahat ng Tekken. Lagi siyang nasa main roster. Kumbaga sa unang labas ng game, nandun agad siya. Tapos saka na lang lalabas yung mga DLC. Nawala lang siya ng Tekken 7. Season 2 siya lumabas. Naging DLC siya ng Season 2. Tapos ngayon Tekken 8, wala na. Season 3 na, Taragis, wala pa rin siya. Ang dahilan nila, wala naman daw kasing gumagamit kay Lay. 5 lang daw. Si Jeblo yung isa, tas 4 na sa buong mundo na nakapalibot. 5 lang kami gumagamit sa buong mundo. Ayan, balas naman. Alam niyo kung bakit? Si Lay kasi mga Idol, siya yung isa siya, alam ko siya yun eh. Yung pinakamaraming move list sa buong karakter ng Tekken, sa lahat ng karakter ng Tekken. Siya yung pinakamaraming moves. Di ba? Kasi si Lay Wulong, meron siyang mga stance eh. Meron siyang Drunking stance, Mantis, Dragon, Panther. Di ba? Marami siyang ganun. Meron pa siyang stance na nakahiga pa baliktad, nakadapa, nakahiga katihaya. Marami siyang move. Siguro yung mga tamad mag-aral ng move, ayaw nilang gamitin si Lay kasi hindi nila magagamit yung full potential ni Lay. Ako, chinaga ako dati yun, Tekken tag pa lang. Talagang pinag-aralan ko na yung... Kasi Lasenggo ako eh. Tapos siyempre, Lasenggo rin sila eh. Meron siyang ranking master move eh. Tsaka idol ko si Jackie Chan. Mga Lods, no? Siya yung isa sa mga idol ko talaga na movie. Pinapanood ko na movie, si Jackie Chan. Mga Ang ganda nga na movie nilang nakaraan, no? Yung Shadow Edge. Ang ganda nun, mga idol. Tanda na si idol, pero ang galing pa rin eh. Yun, naalala ko na naman tuloy sila eh. Panay si Trump at Elon lang talaga yung nakikita kong sinasabi nila na merong involvement sa JE Files. Wala silang binabanggit na ibang pangalan. Panoorin niyo si basta bukas na lang ko sa inyo yung mga maraming nagdo-document ngayon doon eh. Hindi si Asmon Gold eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Copyzilla ba yun? Copyzilla. Talagang tinatopic niya yun eh. Boss, baka gawayan ni JE na yan. Kaya medyo nagkatampuhan sila ni paring Elon at tropang Donald dati. Kapit sa matibay mga brad habang malikot ang market. Ulitin ko nga, hindi ko na masyado intindihan. Tolits. Boss, baka gawa niyan JE na yan. Kaya medyo kumbaga si JE yung dahilan kung ba't nagkatampuhan si Elon at si Donald. Yan, sabi ni Tolits. Sela Bila, shoutout sa'yo. Idol, kilala mo rin ba yung AMP token? Hindi na ako masyado nag-aano ng ibang token, Idol eh. Shoutout sa bossing ko, si Aborido. Yan, dapat lagi na si Mangot yan ha. Salamat sa today's update, Tito J. Kapit lang. Ayan, sa brief.
Sabi ni Ronin Padilla. Si Pro Maxi, shoutout sa iyo. Si Joseph Berdin, always yan. Si Eskender. Grabe si Doge, oh. Laki ng binaba ni Doge, mga idol, no? Si OTG. Kung aabot sana sa gaming value, maganda sana yung susumpit lang tapos angat agad. Pwede. Si Pyrocus TV. Baka nga magkatotoo yung price prediction dun sa nabasa ko sa news na si XRP na abot ng 0.5 USD. Abangan natin. Ako dyan, medyo pwede, kaya lang for me, maliit yung chance niyan, mga Lodi. Kasi marami ng ETF ngayon na live. No? Hindi katulad dati, wala. Dati nga, walang ETF, umabot ng $3 eh. Ngayon pa na may ETF, di ba? Si Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Pirate King. Pump BTC mamaya 82K filing ng CME Gap, sabi dito. O yan, yung mga Lodi, sabi ni Lorum. Si Mangaba Edwin, shoutout sa iyo. Si Jonathan De Guzman. Malala, lagpas ng screen yung pulang-pula, sabi ni Idol. Haring Sablay, shoutout sa iyo. Si D-Hive. Kaya daw ng 60,000. Si Nuggets, no guts pala. No guts, no glory. XRP possible will drop to 0.2 hitting my bayan. Sige, hintayin nyo dyan. Hintayin nyo, mga Lodi, ha. Rica Domingo, watching Idol Jeb. Hello po sa lahat. Kahit masakit sa dibdib ang grabing pagbagsak ng market. Laban lang, mga idol. Kryptonite. Sabi ni Boss Robo, isa sa live niya, live session niya, from all-time high ni Bitcoin na negative 60% confirmation ng bear market bali 126K to 75K daw, mga Lodi, no? So lamampas na tayo, nasa 74 na. So pwedeng bear market na tayo nga, sabi nila, mga Lodi, no? Pwede ring shakeout. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Attitude for Success, lower pa ng 60K, sabi niya. Si Rich Biggie, sa mga nakaraan na idol, takot sila masapawan ng BTC that time dahil big investor sila. Pero dahil sa innovation at blockchain development, at present time, in my opinion naman, hindi na threat ang Ripple at Stellar sa bagong narrative ngayon. Dahil meron ng mga stable coins as mode of transfer of value. Marami na smart contracts facility to handle transfer around globe ngayon. Kaya big issue pa rin ang stablecoin yield at present time bago ma-approve ang Clarity Act. Kaya may bilang ang sinabi ng naman, syempre. Si Rich Miggy, shoutout sa'yo. Justin Mark, karaniwang sinasabi ng mga bago kapag hindi naka-TP, hold ko na lang, long term na ko. Paano kung gano'n naman talaga, idol, di ba? Gano'n naman talaga yun eh. Alam nga namang ibenta mo ng talo yun. Di talo ka na pag ganun. Pete Pelizardo, ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Mikey De La Cruz. Tatama ata prediction ko, Boss Jeblo. Last comment ko, 1.2 sa spot. Bodega lang ang profit sa taas. So, ayan. May giyang na giyang ang mga elite players sa pag-control ng financial market. Talagang balak baguhin ng sistema. Wala pa rin sila, awit talaga. Ginagamit ko rin yan kasi binase ang karakter niya kay Jackie Chan. Solid yan sa Tekken Tag. Hindi na ako nakabili ng PS5. Nagalit si boss sa akin. At baka ako mabigyan ng Heihachi uppercut. More power, Boss Jeblo. Ano yun? God peace. Nilang ng mga Mishima. Mga Lods, no? Ayan. Shoutout sa iyo, Mikey De La Cruz. Kaya pa ba? Sabi ni Long Lasting. Kaya pa ba, mga idol? It's okay pag bumaba ng $1 XRP, bodega ulit ng 2,000 XRP. Pag naman tumaas, di good. So, ayan, paldo si Idol, may 2,000 XRP, sana all. Mr. Ads, pa-shout Idol sa mga apo ko, si Jade, Jazz, and Jill. No? Jade, Jazz, and Jill, shoutout sa inyo. Puro J, ha? Ano ba? Jade, Jazz, and Jill. Puro babae ba to, Idol? Ayan, mukhang puro babae yung mga apo ni Idol, ha. Shoutout sa iyo, Idol, at sa iyong 3 apo. Good day, Idol, sabi ni Virgil. Si Mr. Raj, good morning, Idol. King Shangsheng, Cerezo, ayan, mag-bounce na sana, ayan. Mabel Sambales, hindi pa payagang MicroStrategy, tama ka dyan. Si Dexanatan,
Idol, long time holder at matagal ng subscriber. Masakit talaga every morning pagising mo pula ang portfolio natin. Pero buy pa din ng pag may cash. Kasi kahit ano man ang mangyari sa market, opportunity pa din bumili pag down ang price ng mga coins natin. Tama ka dyan, Idol. John Michael Carlos, waiting sa pinaka-drop ng bear market po para maka-in back all in po, sabi ni Idol. Si Pengway Coins, nakaka-imbierno na talaga. Madrip na si Idol. Oh, ayan ha. Oo. Ayan. Si Eskender. Ayan, sabi, shoutout sa inyo ni MG Gaming. Lumaban si Sailor. Lumaban ka Sailor, umutang ka sa Fed. Kaya ayan. 60k sabi nga ng iba, 50k eh. Ganda timing ng BlackRock dahil sa war at news ni Jeff. Pero if maganda ang Clarity Act, baka pump yan. Sana nga, hinihintay ko yung Clarity Act. Ratsilab, shoutout sa'yo. Disley, Stephen, Andre. Si Chris Pogi, kapit lang mga loans. You will rise like a phoenix. More power sa'yo, Idol. Skylab, always shoutout sa'yo. At si Engineer Lloyd Cortez ang nag-champion sa ating lahat. Mga Lodi, grabe yun ha. Ang daming comment ngayon ha. Nangawit ako. So ayan mga Lodi, sana enjoy nyo yung ating full moon news. Grabe, full moon news. Parang full moon niya. Full moon news mga idol. No? So ayan, sana enjoy nyo. Siyempre huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Alam nyo naman yan. Yan lang request ko mga Lods. Like ng video natin. Magandang gabi sa inyo mga idol. Kita-kits tayo bukas ng umaga sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check yung link dyan sa description. Oh my goodness. Umangat na po ang ating market dahil sa full moon. Ito na ang full moon news. Dito yung full moon news eh. Ayan. Kita-kits mga Lodi. Maraming salamat sa nood. Magandang araw sa inyo mga patid. At What's up? Subscribe si Krobis Gaming and subscribe si Jablo. I have a Indian accent. Ding 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 ding.